Hi guys, good morning for today's vlog. Ngayon guys ay 2 a.m. in the morning. Galing na ako sa palengke, medyo maaga. Ay hindi, anong oras na ba? Kararating ko na, yan 3 o'clock. 1 hour pala ako sa palengke. Ang tagal kasi nung hipon na inaantay ko. So, samahan niyo ako maglilinis guys ng ating hipon kasi marami yun. Ayan, so happy birthday once again kay sa aking mister na si Benny. I wish you all the best and good health, more years to come. Ayan, maraming salamat. So abangan mo na lang yung greetings preparation ngayon, and then next ay yung aming greetings sa'yo. Hello, thank you sa lahat, love you, bye bye. Ay hindi pala ako magbababay, maglilinis pa. So, ito guys, yung ating hipon. Ayan, 5 kilo. O, diba? Yung pinayat na dito na mga mais. Ito, lalahok din to. Italian seasoning. And then, dapat pala dinagdagan ko pa yan para mas madami. Ayan, so meron na tayong mga naka-ready dyan for preparation. And then, dahil nagayat na tayo ng mais guys, meron ng tubig pala dito. Hinanda. Ito ay pakukuluan natin. Lalagyan natin ang gawa ng ating pakukuluan ang mga mais. Gusto ko naka-ready lahat. Ayan. So, let's ayan. Ang purpose bakit ako maaga, lilinisin ko yan isa-isa guys ng tatanggalan ng ating bituka. Ayan. Tanggalan natin. Dito ko na lang. So, isang oras ko na ito. Yung yellow tayo, binigyan ako ng yellow. Lagyan natin dito. Kasi kailangan ano na siya. Dami pala nito. Haw-haw niya. Malalaki yan. Lupuno. So, maliit pala yun. Alam ko na. Ganunin na lang natin. Okay. Kasi tagal matanggal yung ito na. Hi guys! So, umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ating 5 kilong hipon. So, first time kung magluto ng ganun kadami at hindi ko alam kung paano itatansya ang lahat ng mga lahok. So, bahala na mamaya guys kung ano yung malalasahan natin dyan. Basta sarapan na lang natin. So, ayan, naglalagay tayo ng mga butter dahil 5 kilo, kailangan natin ng maraming butter dyan. Nagpabili pa po ako ng isa dahil nagkukulang talaga ako guys ng butter. Meron na rin akong margarine, mga dairy cream, kung ano mga nilalagay ko. Basta yung dalawang yan. Dagdag ng butter. Kasi mahirap pala pag sobrang dami yung niluluto mo guys. Tapos first time mo pang ginawa yan. Na kasi ako tamang 1 kilo lang, 1/4, kalahati, ganyan lang ang alam ko. So, subukan, ito ay challenge sa aking sarili. So, ayan guys, itutunawin na natin ang ating butter para mamaya ay
ilalagay na natin ang ating bawang dyan. Damihan natin ng bawang, damihan natin ng butter dahil ayan ang nagpapasarap sa ating gagawing buttered shrimp. Diba? Walang kasawang-sawa magluto ng buttered shrimp. Ayan, so meron na tayong mga gayat na bawang dyan at hindi ko lalahatin dahil magluluto pa po ako ng carbonara dyan. Dahil ayan po ay birthday ni Benny. Syempre kailangan natin mag-effort kasi birthday ng ating asawa yan. So, ayan guys, ating igisa lang yung ating garlic para lumabas yung aroma niya, and then lalagay na natin ang ating napakaraming hipon. Char. Ayan, pinagpuyatan ko pa yung hipon na yan guys. Isa-isa ko pa siyang tinanggalan ng bituka. At talagang kasi mahal ko yung mga kakain dyan dahil ayokong kumain sila ng ipot ng hipon. Ayan, so kailangan talaga malinis lagi ang ating sa bagay, hindi naman na yan guys sa tiyan natin. So ilalabas lang din naman natin yan. Kaya lang ang kasi tignan pagka may ganun malalaki kasi yung hipon guys, so possible na malalaki din yung niya, yung kanyang laman ng tiyan niya na kulay itim. Ayan, so kailangan tanggalan natin. Okay lang kung maliliit, walang problema, hindi matatanggalan. Pero ayan kasi malalaki talaga yung binili ko, kaya kaya para sulit yung mga kakain, mga bisita natin. So ayan, lalabas na yung aroma dyan, and then nakakapagod guys maghalo dahil malaki po yung ginamit nating kawali, saktuhan lang sa 5 kilo na hipon. So ayan, napapagod na si Inday. Ayan, nagdagdag ulit tayo ng margarine dyan. At nagpabili pa rin talaga ako guys ng isa pang butter. At kinulang pa rin pala talaga, para sa akin lang yun kinukulang. Siguro is 1 kilo, 1:1. So 5 kilo, dapat 5 butter din. Parang ganun. Ayan, so dahil hindi natin naumpisahan yung paglunod ng ating mga hipon dahil hindi pala naka-play ang aking video, yung camera. Ayan, so nilalagay. Ayan guys, 5 kilo na yan. So akala mo kakaunti lang yan. Napakarami yan guys. O diba? And then lalagyan pa natin yan ng isa pang butter kasi kinulang nga tayo mga higala, dahil wag nating bitinin sa butter ang ating hipon kasi ayun po yung magdadala ng lasa at sausawa na rin natin, diba? Ayan na yung pinabibili ko, isa, diba? Basta kakain ka guys, kahit mahal, basta mabusog ka, masarap yung kakainin mo, diba? Di bali ng mahal, sabi nila, di bali ng mahal, basta masarap. Paano kung mura lang, hindi naman masarap? Sabi nilang ganun. Totoo naman. Totoo guys, parang ako kasi yung ang hinahanap kong bigas is masarap, di bali ng mahal, basta masarap yung kanin. Ang gusto ko sa kanin kasi mabango siya, and then medyo malambot na malagkit, ganyan ang gusto ko sa kanin. Ayan, so nakakapagod talaga ang maghalo dyan. And then lagyan na natin ng ketchup guys. Isusunod na natin ang ating mga lahok-lahok at ang ating mga paminta, ganyan, oyster sauce, oyster sauce, at saka yung ano pa bang nilagay ko dyan, yung basil. Ayan, dahil may tanim akong basil, maglalagay tayo kada luto ng basil. Ayan, at saka yung seasoning na Italian seasoning, naglagay din ako dyan. Paminta, chili flakes. Ayan, maganda guys pag magluto ka dyan ng buttered shrimp. Lagyan mo ng chili flakes. Hindi naman siya masyadong maanghang. Parang pang lang talaga siya, maganda sa tignan sa sauce niya pagka nagsawsaw tayo. Ayan. Pero siguro guys, ang masuggest ko pag magluto tayo ng hipon, pag maramihan,
pakuluan muna natin sila sa Sprite para doon pa lang maluluto na siya, and then hanguin mo, tapos saka mo siya igisa sa butter na may bawang para hindi siya magtutubig masyado, kasi dyan sa ginagawa ko nagtutubig po talaga siya, marami siyang tubig na nilabas. Maganda kasi yung i-ano mo siya, igisa mo siya sa butter and bawang na ano na siya, yung kumbaga dry na yung ating hipon kasi pinakulo na nga siya sa Sprite. Ganun ang next na gagawin ko, guys. Ayan, so tinakpan ko siya kasi ng tinakpan ko kasi siya, guys, ng plastic dahil ang aming takip ay hindi pa dumadating, lumilipad pa sa kalawakan, charot. Nanghiram tayo ng takip. And then, in the next na natin dyan, guys, habang ating tatakpan muna ulit ng plastic, ilalagay na natin dyan mamaya ang ating mais na nilaga at saka yung ating maliliit na patatas. Dahil yung patatas po, ngayon lang ako naglagay ng ganyan sa dahil ginagaya ko lang yung iba, sinusubukan ko lang. Okay naman siya. Okay naman na may patatas. Masarap. Mas babe ko may patatas kaysa corn. Hindi kasi ako mahilig sa corn, guys, kaya siguro ganun ako. Pero in fairness, masarap ang aking timpla dyan. Oh, diba? I proud myself. Charot. So, ayan ay dadagdagan natin ulit ng kunti pang ketchup dahil napuputlaan sa kulay. Gusto ko matingkad yung kulay para maganda sa paningin ninyong lahat. And I'm thank you. Ay, charot. Ayan, guys. Tapos ang ginagawa ko dyan, dagdag lang ng dagdag hanggang sa makuha mo yung lasa, yung saktong lasa dyan. Para po hindi ka mahihiya sa mga bisita mo. Ayan. So, ano pang gagawin ninyo? Gawin nyo na ang ginagawa ko rin para mapapanood ko yung version nyo. So, naglagay tayo ng kunting tuyo para may lasa. Ma-overcook yung mais. Natin. Haluin lang. Ayaw mo. Asan yung
Alin ang? Tinatanggalan ako ng ano na. Ayan o, hinati ko yan kanina. Kaya na ang tagal ko. Voice over ko na lang to. Ayan. Meron tayo ng kanin. And then, ari na guys, yung finish natin na guys. Biscuit. Hello! Nakakatawa talaga yung saging. Pinakita ko kay Benny. Sabi niya, ang laki. So, ayun guys, yung ating, hello? Ate, maganda na naman pala yung sauce niya, oh. Naglalangis-langis na. Kanin. Ano? Happy birthday, Benny. Ate. Ako yan. Ginting na lang.